mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional. Atin pong pag-aaralan ng April 9 ng God's Amazing Grace entitled To Break Bad Habits. So God wants us to break our bad habits. Kasi sabi ng karamihan na normal lang sa atin na magkaroon ng bad habits. Pero in the sight of God, hindi yan normal mga kapatid. Na need natin itong mapanagumpayan. Okay? So, samahan niyo po akong pag-aralan ng ating topic ngayon. Sa ating key text sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, lahat po na namumuhay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Na kung dati, nakasanayan mong magsinungaling, pero nakilala mo si Kristo at binago ka niya, ayaw mo nang magsinungaling. Hindi ka na magiging sinungaling. May pagbabagong magaganap sa buhay mo. Through the power of Christ, men and women have broken the chains of sinful habit. They have renounced selfishness. So ito po pala ang pag-asa natin para mawala yung sinful habit natin sa buhay. Para makatakas na tayo sa nakakulong dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo lamang, mapapanagumpayan natin ang ating mga kahinaan, mga sinful habit mga kapatid. The profane have become reverent. The drunken sober, the profligate pure. So, ito po yung mga halimbawa na dati ay pangit ang ugali mo. Ngayon, may pagbabago na. Merong bunga na naipapakita kasi kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Ito lamang kasi yung tanging nating pag-asa, yung kapangyarihan ni Kristo na nagpapabago sa kaluluwa. Souls that have borne the likeness of Satan have become transformed into the image of God. This change is in itself the miracle of miracles. A change wrought by the Word, it is one of the deepest mysteries of the Word. We cannot understand it, we can only believe, as declared by the Scriptures, it is Christ in you, the hope of glory. So, keep reminds us na kailangan talaga tayong mabago mga kapatid. Kasi kung hindi tayo magbabago, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pero magbabago tayo, hindi dahil sa sarili natin, kundi binago tayo ni Kristo kasama ng ating effort. Kailangan meron din tayong mission o meron tayong pagtsatsaga na gawin bilang tao. Dahil tutulungan tayo ng Panginoon sa ating gagawin kung tayo ay willing na pumasok ang Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi natin minsan maintindihan yung mga bagay na ito, pero kapag nanampalataya tayo sa Panginoon na magagawa niya ang mga bagay na imposible para sa atin, dito natin makapapansin na may pagbabago nga talaga sa buhay natin. Renouncing that all that would hinder him from making progress in the upward way, or that would turn the feet of another from the narrow path, the believer will reveal in his daily life mercy, kindness, humility, meekness, forbearance, and the love of Christ. So ito po yung magpapakita sa buhay natin kung tayo po ay susunod sa Panginoon, na palaging gutom sa kanyang katwiran. At hindi ito na itatago sa buhay natin. Kung ano yung pinapakain natin sa ating isipan, ano yung itinatanim natin sa ating puso, ito po yung magbubunga at ito po yung maipapakita sa ating gawa. Marireveal po ito sa ating sa ating buhay, sa ating mga daily life, daily duty. Mapapakita dito yung pag-ibig, yung kabaitan, yung pagpagiging mapagpakumbaba kung palagi nating pinag-aaralan ang karakter ni Kristo. The power of a higher, purer, nobler life is our great need. So ito po yung napakahalagang o kinakailangan ng isang tao para siya ay patuloy na lumapit kay Kristo, na patuloy niyang makilala si Kristo, yung kapangyarihan ng pinakamataas, banal na kapangyarihan na magpapabago sa buhay ng tao. The world has too much of our thought and the kingdom of heaven too little. Normally, sa buhay natin ngayon dito sa mundo,
na napakadami ng pinapasok natin sa ating mga isip, yung mga material na bagay, di po ba? At nawawala na po sa ating isipan paano maging handa sa pagparito ni Kristo. Kasi punong-puno na yung isip natin ng mga material na bagay, paano yumaman sa ating temporaryong bagay dito sa mundo. Pero nawawala na yung interest natin na pumasok ng langit. Nawawala na at sinisikap ng kaaway na tanggalin sa isipan natin paano maihanda o paano maging handa sa katapusan ng mundo. In his efforts to reach God's ideal for him, the Christian is to despair of nothing. So sa ating mga sariling kalakasan, kapag ninanais natin na, o sa sarili lang natin, gusto nating gawin yung sarili nating paraan para makamit itong mga karakter ng Panginoon, hindi po talaga natin magagawa. Moral and spiritual perfection through the grace and power of Christ is promised to all. Jesus is the source of power, the fountain of life. So wala na pong iba. Para magkaroon tayo ng banal na buhay, ang biyaya ni Kristo lamang ang ating pag-asa na ipinangakong ibibigay sa mga hihingi. Let us make God's holy word our study, bringing its holy principles into our lives. Let us walk before God in meekness and humility, daily correcting our faults. So, yung mga tao pala na nagko-correction sa atin sa bawat pagkakamali natin, that's a blessing pala. Ginagamit sila ng Panginoon para hindi ka na manatili sa pagkakamali mo. Hindi ka na manatiling mali, kundi itinatama ang mga pagkakamali mo. Kaya huwag tayong ma-offend kung merong magko-correction sa atin. Peace and rest will come to you as you bring your will into subjection to the will of Christ. Kaya kapag ang kalooban natin, ipinagkaloob natin sa Panginoon, siya na yung kikilos sa buhay natin. Then the love of Christ will rule in the heart, bringing into captivity to the Savior the secret springs of action. Ito po yung sekretong kumikilo sa puso natin, bakit nabago ang tao. Kahit sa sarili natin, hindi natin alam bakit nabago ako. Yun pala, yung connection natin sa Panginoon ay continuous. The hastily roused temper will be soothed and subdued by the oil of Christ's grace. So kung dati galit na galit ka o magalitin ka, laging umiinit yung ulo mo, pero nung nakilala mo si Kristo at natikman mo yung kanyang pag-ibig at biyaya, doon mo makikita kung gaano yung pagmamahal niya sa'yo. Doon mo mararamdaman na kung gaano mo siya kinakailangan. At doon mo makikita na ikaw ay walang magagawa. Tanging ang biyaya lamang ni Kristo ang tanging mong pag-asa. In humble, grateful dependence, he who has been given a new heart relies upon the help of Christ. He reveals in his life the fruit of righteousness. He once loved himself. Worldly pleasure was his delight. Kung dati ninanais mong ang mga makamundong bagay, pero nung nakilala mo at natikman mo ang pag-ibig ni Kristo, doon mo maramdaman, doon mo nakikita, o doon mo ma-realize na kailangan ko ang talaga yung kanyang biyaya. Doon mo makikita yung kahinaan mo. Now his idol is dethroned and God reigns supreme. So kukunin kasi ng Panginoon yung ano yung naghahari sa puso mo. Kung isusurrender natin sa Panginoon yung lahat ng bagay sa atin, yung mga basura sa puso natin na nakaipit, tatanggalin niya yan. Kasi nga pinapasok natin si Kristo sa ating buhay. The sins, yung kasalanan po na dating minamahal natin, ngayon tinatakwil na natin kasi iba na yung pananaw mo sa buhay. Iba na yung perspective mo. Iba na yung resulta ng paggawa mo. Kasi dati ganito ka, pero nagbago ka. That's the Spirit of Jesus. That's the grace of God na nag-dwell sa'yo. Firmly and resolutely, He follows in the path of holiness. Napakaganda mga kapatid. Ito po nawang ma-realize natin bawat isa na binabago tayo ng Panginoon. At dahan-dahan, masusunod natin talaga siya. Kasi binigyan niya tayo ng kapangyarihan na masunod yung kanyang kalooban. Hindi po sa ating mga sarili. Kaya nga ang kinakailangan natin, maging humble and grateful dependence. He who has been given a new heart. Sa mga nagbibigay sa atin, o kay Kristo na nagbigay sa atin ng bagong puso,
i-rely po natin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi bibigyan niya tayo ng bunga ng ating itinanim sa ating buhay. Nawa sa ating pag-aaral sa oras na ito, sa gabing ito, ma-realize natin na kung gaano tayo kasama, gaano man ito kasama yung ugali natin, na ang hirap baguhin. Pinapahintulot ng Panginoon yung sobra-sobrang pagsubok sa buhay mo hanggang mawala yung bad habit mo. Kaya ito po yung remind sa atin ngayon, how to break bad habits. Kailangan tayong magbasa at isabuhay ang katotohanan. At fully connection sa Panginoon, fully surrender sa Panginoon. Para tayo ay magkaroon ng pananaw na makalangit at makapanagumpay sa ating mga kahinaan, at meron tayong kaalaman paano i-break, paano wasakin yung mga masasama nating pamumuhay. Dahil sa biyaya ng Panginoon, magagawa po natin ito. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, dahil ipinangako niya sa atin yung kanyang biyaya ay sapat para tayo makapanagumpay na wasakin ang ating masamang pag-uugali. Kaya hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral. And once again, good evening and God bless.